Ayan. Testimony. Testimony. Madali. Praise God. No? Mami. Pray. Pray na natin. Hindi kasunod ng testimony ay recovery. Amen. Ang kasunod ng testimony ay recovery. Tingnan nyo po, nung nag-testimony po ako last week, na yun nga po na masakit sa ulo yung pagiging flat holder. Ngayon po, okay na, nakalipat na po ako, nakahanap na po ng panibagong front holder, yung dati ko pong flat, at lahat po ay okay na, pinlansya na po ng Panginoon. And mapayapa na po doon sa flat ko po ngayon. Pinagpe-pray ko po yung naka-flat holder po. Batanggenyo po yun. Kasi kinaran ko po 28 years old. So, tsaka yung isa pa, 30 years old. So, tatlo po kaming lalaki na nandun sa flat ngayon. At pinagpe-pray ko po sila na may isama ko rin po dito sa church. Lahat po sila ay restaurant, employee. So, meron po silang pasok pag Friday. Kaya, pinagpe-pray ko pa rin po na yun. Binibigyan ko ng ulam, yan. Inaano ko ng Siyempre, kailangan maging blessing po tayo para malaman nila na Christian po tayo. Ayan. So, ayan po, pag-pray nyo po, sama nyo po sa prayer na makasama rin po natin. Kasi yung isa may sasakyan, so I hope na maging natin. Si Kuya, yung nakabili po ng sasakyan ni Kuya P, ayan, nabili na po ng iba, no, yung sasakyan ng ating pastor. Pero po ang nakabili ay, praise God po, isa po siyang naglilingkod din po sa Panginoon. At Christian po siya, pero sabi nga po ay parang nawala sila, no, sa paglilingkod dahil nung pandemic po ay na-dissolve din yung kanilang church. At hopefully po na next week makadalo sila. Sabi nila sa akin na sige po, try namin next week, kuya. Couple po sila na technician sa Mercedes-Benz yung nakabili ng nasakyan. So alam natin na maaalagaan talaga si Harvest. So ayan, safe tayo at walang hindi maluwag, no, sa natin na yung alaala ng ating pastor, no, ay maaalagaan. Amen. Hindi man natin makita, yun ang inaar natin makakay natin sa Panginoon para kahit paano makita pa rin natin si Harvest, no? Praise God po. Ayan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sino po? Next pa? Testimony. Kasi sabi ko, uwi ka na alas 3, mami. Praise God po sa napakagandang message ni Pastora sa araw na ito. Talaga pong pag tayo naman nananampalataya ng buong puso natin, ibibigay po yung ating mga kahilingan, yung ating mga pinagdarasan. Napaka-exit po nung aking testimony sa linggong ito. About po sa aking anak na na-kick out niya po sa trabaho. Pero akala ko nung una, okay lang sa kanya. Pero this week nakita ko yung lungkot niya. Naboboring siya sa bahay, wala siyang ginagawa, kundi maglaro sa laptop. Parang napansin ko, umiinit yung ulo niya. Umainit ang ulo niya, hindi ko siya hindi ko siya makita ngumiti, tipid yung salita niya. And then, parang nasasaktan ako, ganyan, nalulungkot ako. Parang pati ako sumasakit yung ulo ko. Parang apektado, pagod na ako sa trabaho, pagdating ko sa bahay, ganun pa yung aking makikita. Di ba nakaka-stress? Sobrang stress. So, ganun po yung ginawa ko nung Wednesday ng gabi. Talagang hiniling
ko kay Lord, pinala ako sa langit. Pagdating ko sa bahay, alas 12 ng ating gabi, talaga pong nagdasal ako sa Kanya. Tumingala ako sa Kanya, Lord, sana po bukas makita ko nakangiti yung anak ko. Amen. Napakaliit ng aking kahilingan. Pero praise God, kinabukasan magandang balita Wow. na pinapupunta siya sa opisina. And then nakita ko yung maliit niyang labi na nakangiti. Kaya parang pagtalikod, so nagpaalam siya sa akin na siya yung pupunta ng office niya. Sabi ko, bakit? Pinagsasorry ko nung aking amo sa kanyang anak. O, pumunta ka naman para mag-sorry ka. Magsusorry lang, hindi pumunta, mag-sorry kung yun ang gusto niya. Sabi niya, ganun lang ba yun, anak? Oo, simple lang yun. Pagkatapos niya magsabi ng simple, nakita ko yung ngiti niya na parang ang gaan-gaan para sa kanya na mag-sorry. So yun po, bigla akong natuwa, parang, Lord, ang liit-liit nang hiningi ko sa'yo, pero binigay mo agad eh. Sabi ko sa kanya, na parang nabawasan yung aking iniisip na ano bang mangyayari sa aking anak. Ganito na lang ba siya? Parang nawawala na siya ng pag-asa. Hindi na yun. Sige anak, lumakad ka, walang mawawala sa'yo na mag-sorry ka. Tignan mo kung ano mangyayari sa pag-uusap mo. And then kagabi hindi siya umuwi, nakakatulog siya sa mga kasamahan niya. Gusto tinawagan ko siya kung ano balita. Okay naman ay, sabi niya. And then magkakaroon ng gusto kasi niya mangyari, sabi ng anak ko sa kanyang boss, yung anak ng kanyang pinaka-boss. Ang gusto niya mag-entertain pa siya ng customer. Yun pala ang pinaka-gusto sa kanya. Doon siya sa office, mag-entertain siya, dagdag trabaho. Ibig sabihin, ang sinabi niya, sige, kuha kayo ng panibagong kontrata. Tingnan natin sa Sabado. Yun ang sabi ng anak ko sa kanyang pangalawang boss. Sa yun po ang aking karagdagang kahilingan kay Lord na sana po maging maayos yung kanyang pakikipag-usap sa Sabado o bukas. Ang pinaka-importante po, nabawasan yung aking stress. Nakita kong nakangiti yung aking anak. Yun lamang po talaga po hindi po natin pag hindi po natin talaga pag nasa puso po natin talaga yung ating darasal, yung pananalig sa Panginoon, nagdasal tayo ng tayo sa Kanya. Ibibigay po, hindi pwedeng hindi. Wala po, ilaan po natin lahat ng bagay, ang buhay, sa buhay natin, kung ano yung ibibigay niya sa atin sa mga susunod pang araw, alam po natin na yun ay isang magandang pag-asa. Kung baga nga po, nagkakaroon tayo ng pain sa buhay, natin. Pero hindi siguro yun ang dahilan para maging malungkot tayo o mawalan tayo ng pag-asa, di ba? Hanggat may buhay, sabi nga po, may pag-asa. Kaya yun po. Napaganda po nung meron tayong sasandalan o inaasahan o yung pinagditiwalaan sa paghawak ng ating buhay at wala po iba po yung ating Panginoon sa pangalan po ng Jesus natin. Talaga po gumagabay sa ating buhay sa araw-araw. Yan lamang po at nangyayon sa atin. God bless us po. Amen. Ako rin. Simpleng pati ito, pero naiiyak ako. Amen. Glory to God. Alam mo kapatid, pag wala kang trabaho, mas stress. Mas pagod pag walang trabaho. Yun din ang nakita ko. Pero ako nag-busy ako kasi meron akong money online na pinag-aaralan. Tsaka yung YouTube ko, nirenew ko yung YouTube ko. At tsaka basta malaki yung tinuro ni Lord sa akin na kailangan mayroon ka talagang established na ibang streams of income. Pero pa sa job mo. Para kung ano man ang mangyari, no?
Bagamat ako, meron na ako mga, may sa Pilipinas, yung kaklase ko, tinawagan na ako, may bahay na ako natitirahan, meron. Sabi niya, bakit hindi ka pa umuwi? Kung titiran lang daw, pwede daw ako dun sa kanya, pwede rin din ako sa clinic niyang tumira. Tapos yung clinic na aanuin ko, malaki din ang kinikita. Kaya sabi niya, pwede ka na umuwi, sabi niya ngayon. Sige, pag kailangan may direction ka kay Lord, mag-pray ka talaga kay Lord. Kung ano yung, tsaka sabi ko sa kanya, na makuha. Wala namang problema kung umuwi or di ba? Pero ako kasi sabi ko yung gawain, gusto ko rin siya na ayokong iwan ang gawain talaga, number one. And syempre, yung pagmamahal natin dito sa gawain. Pero kung ano yung best na kalooban ng Panginoon, syempre gusto ko talagang mag-stay. Yun talaga ang prayer ko. And I believe igagawad ng Panginoon niya. Kasi wala naman akong major na kasalanan na may nagreklamong pasyente, wala. Nung pag-stop ko, maraming nagreklamo kasi nga hinahanap nila ako. Ngayon, hanggang ngayon, nakabitin sila. So, kung ano man yung desisyon ng aking amo, nawa, mapakinggan niya yung ng Panginoon. Amen? At ibigay niya magmula Marso. Amen? At saka yun nga, ayoko rin matuloy sa labor kasi labor magtatagal daw yan, abutin daw ng ilang buwan. So, ibig sabihin, may istorbo rin ang buhay ko. Saka yung sa kung lilipat sa ibang trabaho. So, basta ang mahalaga, wag lang maistorbo yung sa gawain natin. Tuloy-tuloy yung sa gawain. Yung sa pera, okay lang naman yan. Maraming ways na pwedeng ibigay ang Lord sa, kahit sa yung pinag-aaralan ko nga dito, kung i-concentrate mo yon, mas malaki ang kita noon kaysa sa pagtatrabaho. Kaya, natutunan ko kay Lord na wag masyadong maging magproblema. Lahat ng bagay na yan, yun lang, parang, kasi tayo, job, kasi tayo, yung orientation natin nasa job pa Pero dapat unti-unti, na ito na may edad na tayo, unti-unti tanggalin na natin yung yung dependence natin sa job. Kailangan meron ka talagang ibang ways ng source of income. Para amen? So isama niyo po sa prayer niyo, maybe tomorrow baka nandiyan na yung amo ko or kung ano man, tatawag naman yan sila. Pero kahit man wala pa siya, okay lang din naman ako. Wala namang problema. Yun lang, nandito lang talaga ako sa bahay talaga. Nakakatawa si Lord kasi kain, tulog. Tulog. Ang sarap kasi recovery ka tapos pero ang dami kong inaaral na mga talaga na tinuturo ang Diyos na talagang pag kinonsentrate mo yon talagang maganda. Pagka ituturo ko rin sa inyo pagka kumita na ako. Si Kuya Jomar nga, nag-uusap kami. Kuya Jomar, may nakita akong maganda. Sige nga, sabi niya ituro ko. Sige lang. Pagka kumita na siya, saka ako sasabihin sa inyo. Kasi kung talagang magtsatsaga ka lang, mas marami din Mas marami. Kaya huwag tayong mabahala kung ano man ng mga feeling kasi nila, Kasi yung ibang lahi kasi, di ba, wala silang ibang choice kagaya nung mga ibang doktor namin dyan. Nabalita ko 4 na buwan Yung isa June pa yung karibal ko June pa, walang sweldo. Sweldo iba yung commission sa sweldo. Ako yung sweldo ko, on time naman, pero itong last month, di pa na ibibigay. Pero yung commissions ko, Marso pa. Marami pa yung hindi binibigay. Pero yung mga doktor namin, as in salary, 4 months, wala silang ginagawa. Ang gusto nila ganun, di ako pwede ng ganun. Natanggalan mo ako ng sweldo. Na sila, talagang hindi sila binibigyan kuya, hindi sila kumikibo. Yun ang tinatanong nila. Sila mga Egyptian, matatanda na kuya, mga kumbaga dito na sila naging 30 years na ngayon isa Diyan na sila nag 30 years. Yung matagal na siya tinatanggal, as in 2 years ago pa, tinatanggal na yun. Bago pa lang ako dyan. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. So, alam mo, ang Panginoon, huwag tayong maging dependent sa trabaho. Yun lang ang major na natutunan ko. Amen. Glory to God po. Nag-trace na ako siya mag-close. Oo, nag-testimony na siya. Try mo mag-close. Nag-closing na ako nun. Kailan? Dati. Nag-trace na ako Kung naman. I-close mo natin. Huwag mo na. Ako na lang. Next. Sige, next si Ate MJ sa next.
Opening prayer si Ate Leonie. Pwede ka ba opening prayer sa susunod? Nawawala ako. Ah, Hindi ako makakontinue na hindi, bibigyan kita ng guidelines. Tapos si Ate MJ next time, closing siya. Medyo nasashock pa sila eh. Pag biglang... Tingnan ako, tumatayo-tayo na ako. Ah. Dati talaga. Kuya Roland, thank you. Si Mami Eva. Kumusta dyan? Asan si Ate Kenny? Tapos na ba yung bahay mo? Kuya, tapos na ba yung bahay na pinatayo nyo? Sige na to, mag-closing na muna. Nagpatayo ng bahay si Ate Candy eh. May inaabol si Mami. Opisina. Pag hinahabol ako, dapat alas-alas, kinansel ko nga. Ganun ba? Buti pumayag yun. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa araw na ito, Panginoon. Tunay na ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon, Lord God. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng inspirasyon, pag-asa sa amin, Lord God. Anumang gawin ng kaaway na kami nakawin, pero Panginoon, ikaw ang Diyos na buhay. Hindi ka papayag na hindi kami mabigyan ng mga pagpapala, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Bless your message, so Lord, itanim mo po sa aming mga puso, hindi namin makalimutan, Panginoon, Lord God, na lagi kaming magpatotoo sa aming mga sarili, lagi kaming magpatotoo, Panginoon, sa ibang tao, Panginoon, upang, Panginoon, ang kasunod nito ay yung pagsasauli mo ng lahat ng nawala sa amin, Panginoon. Oras, panahon, pera, Lord Jesus, hinihiling namin pagkaloob mo. Ibalik mo sa amin, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God. Pabatain mo kami, palakasin mo kami, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Isama mo yan, Lord God, sa isasauli mo. Babawiin namin, Panginoon, Lord God. Hallelujah. At ang mga income, mga pera namin, Lord God, hinihiling ko, Panginoon, magmula pa ng Marso, Panginoon, ng komisyon. Ipagkaloob po, Panginoon, in the name of Jesus. O Lord, magkaroon po ng maayos na pag-uusap, Lord. Hayaan mo, Panginoon, Lord, maging available na po ang amo ko this week, Lord God. Maybe tomorrow, Lord God, ay ipatawag na po ako in the name of Jesus. Inihiling ko, Panginoon, Lord, kayo po maggabay sa amin, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Magpatuloy po habang buhay, Panginoon, in the name of Jesus, kung saan man, Panginoon, Lord God. I declare, Lord Jesus, oh God, na maganap po ang purpose mo sa lugar na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, thank you, Lord, for the lessons, oh Lord God, na itinuturo mo sa amin, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord God, salamat po sa katapatan ni Pastor Yuli, Lord God, and the family, Lord God, sina Ate Kia, Lord, bless them, Lord. Hallelujah. Lord God, na makarating na rin sila as soon as possible. Si Mami Eva, Lord God, hallelujah. Bless this place, oh Lord God. Dagdagan mo pa po kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, si Kuya na nagmangako na aaten ay maka-attend din po. Sina Kuya Ryan ay maka-attend din po. Makapagdala rin po ng mga marami pang kaluluwa sa lugar na ito, Lord Jesus. Sina Pastor Joman, makarating na rin po. Sina Kuya Brandon, Lord God, at sila, Kuya Jones, na makabalik din po sila dito sa Saudi Arabia, Lord God. At kung saan mo kami dadalhin na gawain, Panginoon, magpapatuloy po kami, Panginoon. Hindi po kami papaistorbo sa kaaway, in the name of Jesus. In the name of Jesus, O Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless us, O Lord. Bigay mo po, ibalik mo po ang aming kalakasan, excitement, at kagalakan, Lord, kapayapaan, in the name of Jesus, in the name of Jesus. O Rababa, Sekadaba. Ibalik po ang lahat, Lord, lahat po ng magiging kasunduan namin ay favorable, Lord Jesus. Favorable sa iyong gawain, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, oh Lord, hallelujah. Hallelujah. Bless Ate MJ, Lord God. Yung desire ng puso niya, ipagkaloob rin po, Panginoon, Lord God. At ang katapatan, loyalty, Panginoon, Lord, manatili sa Kanya, in the name of Jesus. At sa lahat ng mga nagkautang sa amin, nawa, Panginoon, Lord God, konsensyahin mo sila, Panginoon. Ibalik nila, Panginoon, i-bless mo sila, Panginoon, at ibigay ng buo ang lahat ng utang nila, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Bigyan mo kami ng kasapatan, hindi kami magkukulang, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. At ang lahat, Panginoon, Lord God, na tinawag mo ay mga
Diyos, in Jesus' name, oh Lord God. Hallelujah. Maayos na trabaho, ibigay ko rin kay Kuya Fernando in the name of Jesus. Kay Ate Leonie, Lord God, dinideclare namin ang end of service awards. Maibigay lahat sa Kanya in the name. Maayos. In the name of Jesus, maayos po na maayos. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po. Good projects po kay Kuya Roland, Lord God. Hallelujah. Ganun din, Panginoon, yung condo namin maayos po. Bigyan mo kami ng salapi upang maayos po ang turnover, Lord God, this September 30. Oh Lord Jesus, at maayos po na mailagay ang mga dapat na prepare po for rental, oh Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po, sa iyo po ang papuri, pasasalamat. In Jesus' name, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. 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 In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah.